Hello, all signs. October 26 to 31 itong reading na ito. Pero kagaya nga ng lahat ng readings ko rito, lahat naman ng reading ko po ay timeless. Depende po yan kung kailan makakarating sa inyo yung reading ko. Yun yung perfect time na ma-receive nyo yung mga mensahe dito. So, these are general energies. Maaring makarelate kayo sa kung anong specific topic sa buhay ninyo to. Maaring sa iba, sa career ninyo, sa kabuhayan, sa pamilya, connection, special someone nyo. Depende na po kung saan po tutugma sa inyo since general reading only. Okay? Maiksing reading lang po ito kasi masyado pong maraming signs kaya masyadong magiging matagal ang reading natin. Grabe, naiirita ako ngayon at sobrang humid dito sa amin kahapon pa. Start tayo kay Aries, ano? Sa mga interesado sa private reading ko, Aries, dumiretso ka, nag-iisa, official page ko sa blue app. Purple tin na may blue check. Verified yun. Ha? Kayo, ikaw mag-message sa akin doon. Yung mga fake na nagpapanggap na ako, i-add friend kayo at sila yung mauunang mag-chat sa inyo, hindi ako yon, ha? Bottom ng deck mo, meron kang moon card. Ito yung mga cards mo, Empress, the Tower, no? So, tatlong major cards. Pwedeng may Taurus, may Libra, pwedeng may Pisces. So, meron something dito hindi mo inaasahan na mangyayari. Okay, mukhang madidisappoint ka rito or wala kang mapapala or hindi mo makukuha yung result na hinihintay mo. Baliktad ang Empress. Okay. Meron something dito na hindi magkakaroon ng fruition. Sabi ko nga, yung something about the outcome, the result. Something na hindi magbubunga, something na maaaring hindi na magpatuloy, mag-develop pa, whether ito ay relationship or in general. So, bahala na po kayo kung sa love life nyo ba yan or yung mga general energies kung saan tumutugma sa inyo. Meron ditong no longer cares. Wala nang pake, pwedeng nonchalant na. Or maaaring nawala na ng value, nawala na ng pagpapahalaga, nawala na ng pakialam dito sa sitwasyon na to or tao na to. Kung dati importante siya sa'yo, or dati importante ka sa kanya, or dati importante sa'yo tong bagay na to, situation na to, maaaring hindi na. May biglaan eh. Biglaan na lang nagbago, mag-iiba eh. So, expect mo na may mga unexpected with the Tower, surprises, shock, awakening, mga unexpected na pagbabago, mga aberya na hindi mo inaasahan. Oh, magugulantang ka na lang dito, ano? Oo, from out of the blue, meron ditong something na maaaring matagal na itong nangyayari or matagal na itong nasa background pero magugulat ka na lang, ngayon mo lang matutuklasan. Okay? Pwedeng related sa health yan, pero pwede rin namang hindi, no? Taurus. October 26 to 31 itong date na nilagay ko, pero ito ay timeless kahit kailan makarating sa'yo. General energies. Kung saan tumutugma sa iyo, kung sa career mo, sa kabuhayan, sa pera, sa pamilya, sa sarili mo, or sa love life mo, kung saan nagre-relate.
Private reading, dumiretso ka, one and only official. Purple tin page, yung may blue check. Pag walang blue check, hindi ako. Pag nag-chat-chat sa inyo, nauuna, hindi ako yon. Kapag nag-add friend, hindi ako. Yun yung mga nagpapanggap. Okay. So, dinrawingan ko na yung mga cards ko. Alang-alang doon sa mga nagre-reklamo na tinatakpan ko daw ng daliri ko. Bawal po kasi yung mga walang saplot. So, nag-iingat lang tayo, no? Para hindi tayo lumabag sa guidelines. Kasi itong reading ko, hindi ko lang to ina-upload sa blue app, pati din dun sa red app na may triangle na puti, ina-upload ko. Dun mahigpit doon. Ewan ko lang dito sa blue app. Kaya yung mga KUPAL, reklamador, dinrawingan ko na para sa inyo, binaboy ko na yung bara ko para hindi ko na tinatakpan ng daliri ko. Kakahiya naman eh, di ba? Nakikipanood na nga lang kayo eh. So, yung Taurus, pero kadalawang major cards dito, it could be 2 major events or it could be 1, no? Sabihin na natin. Meron ditong mga bagay na hindi mo na maiiwasan, mapipigilan, mangyayari at mangyayari ito. May pagpihit. May pagpihit ng sitwasyon, no? Parang dun sa kanta ng ano ba yun? Yung sige, hindi ko na i-mention. Basta, minsan nasa itaas ka, nasa ibabaw ka. Yun ang Wheel of Fortune. And mabuti na lang, yung Wheel of Fortune mo nakatayo. So, ina-associate ko to sa positive changes. Basta may shift na mangyayari, ito ay positive para sa iyo. Kaakibat dyan ng good fortune, kaakibat dyan ng opportunity, kaakibat din nito yung new cycle, maaaring meron something na bago paparating sa iyo, a new chapter, a new contract, no? It could be anything, general energies, i-apply nyo na lang kung saang area ng buhay nyo yan, tumutugma. I can see a person, pwedeng paparating sa'yo, pwedeng magkaroon ka ng new chapter dito sa tao, lugar, situation na to. Meron ditong water, merong Capricorn. Pwede rin namang merong Taurus, Scorpio, Leo, or Aqua. Yun yung mga signs na meron dito. Kaya lang nakikita ko dito, it could be na maaaring mabagal dumiskarte tong tao na to or mabagal kumilos. Kung situation yan, medyo mabagal yung development. Pero, nakikita ko na worth it at saka magiging maganda yung resulta. No? So, ito na yung mga positive changes na paparating sa buhay mo or sa connections mo. Dalawa tong person na to, isang water, isang earth, yung Capricorn, yung isa toxic, pwedeng bawal to. Bawal na connection. Baka mamaya makaladkad ka sa third party situation dyan. So, nakikita ko, etong card na to, maaaring mawalan ka ng control sa sarili mo. Alam mo yung tama mabuti, bahala ka na dyan. No? Yung mga decision, it's all up to you guys. Ako ay tagabasa lang dito. Okay? Hindi tayo nanguhula-hula lang dito ng bara-bara. Kung hindi nyo alam yan, bas panoorin nyo na lang. Pinagkaiba ng tarot reading sa manghuhula. Wala akong bolang kristal dito. Wala akong mga nakikitang kung ano-ano sa bolang kristal. Pinagbabasihan ko ay symbolism ng cards. Tarot reading. Okay? Gemini. October 26 to 31. Pero kahit lumipas yung mga petsa na nakalagay dyan, ito ay timeless reading kagaya ng lahat ng readings ko rito. General energies only, bahala ka na kung saan tumutugma to sa love life mo, sa career mo, sa personal, sa spiritual, etc.
Private reading, dumiretso kayo dun sa blue app. Purple tin, may blue check, verified. Kayo po mag-message mismo sa akin. Hindi ko po kayo i-add friend. Hindi po ako mauunang mag-chat sa inyo. Mag-ingat doon sa mga fake na nagpapanggap na ako, ha. Mukhang kung relationship to, tao, love life to, hindi. Itong connection na to, may unfinished business. Or may mga bagay situation dito kung hindi man yan sa love life mo, or pwede rin sa love life mo na akala mo matatapos na pero hindi pa. It's not ready to go. Hindi pa ito tapos sa ayaw at sa gusto mo. May mga loose ends na kailangang ayusin. Okay, kung sa trabaho to, sa goal, maaaring hindi pa matapos, may kulang. Hindi pa complete. No, yun yung world card eh, hindi pa siya complete. Hindi pa complete yung cycle, yung journey, yung process, whatever. Oo. Ayan o, baliktad ang Four of Swords. Something that you're praying for, hoping for, hindi pa ito yung tamang time na matapos siya, makompleto yan, ma-accomplish yan, or alam mo yon, so kung ano yung gusto mong mangyari. Okay? Nasisense ko, may person na maaaring attracted sa'yo. Matured energy, very passionate, kaya alam, pwedeng attractive din siya, alam mo yon, habulin, maraming nagkakagusto rin siguro. So, nakikita ko dito is a brave, bold energy, passionate. Whether yung mga energy na yan ay binabanggit ko ay tungkol dun sa person na kadil mo or pwedeng yun yung mga energies mo lang din. Okay, so nakikita ko kung ito ay situation para sa'yo, this is a situation na nakikita ko, masisecure mo yan, magagawa mo nang maayos yan, no? Kaya mo yan, carry bells with the King of Wands. Seven of Swords reversed. Excuse me. Hindi ito yung time para mag-experiment ka ng mga kung ano-anong diskarte na hindi ka naman ganun ka-sure kung magwo-work ba yan. So, mag-stick ka dun sa standards, no? Hindi yung kung ano-ano yung experiment. Kumbaga, hindi ubra to sa ngayon eh. Okay? Huwag mo munang mag-experiment kung saan-saan kasi yung tried and tested na lang muna yung gawin mo. Doon ka muna sa tamang paraan. Sumunod ka muna sa proseso sa tamang path. Okay? So, meron ditong person na maaaring gusto niyang magbago. Or gusto niyang patunayan na nagbabago na siya, or magbabago na siya. Gusto niyang ituwid yung pagkakamali niya, whether ikaw yan yung person na nakakadil mo. Cancer. October 26 to 31. Pero lahat naman na reading ko dito timeless. Kung kailan man makarating sa inyo. Ha? General energies ang huhugutin ko rito. Pag sinabing general, walang specific topic yan kung saan tumutugma sa inyo. O yung iba sa inyo, maaaring tumugma sa spiritual, tumugma sa financial, tumugma sa love life nyo. Kung ano yung nagre-resonate sa inyo, yun na lang kunin nyo, ha? Private reading, dumiretso kayo sa blue app. Purple tin, may check sa kanan. Pag walang check, yun yung mga fake na gumagaya sa akin. Kayo mismo mag-PM sa akin.
Tatlong major cards to, Hangman, Judgment, High Priestess. Pisces energy, Taurus energy, pwede rin naman may Libra, may Earth. Okay, so nakikita ko lang with the Judgment card is malaking pagkamulat, realization. Whether sa love life mo to, sa sarili mo, sa career mo, or kung saan. Possible na may third party ba sa inyo, or meron kayong kakompetensya, ka-share. Oh, bahala na kayo kung sa love life, sa career tumutugma. Oh, yung iba new project ito, may mga bago kang makikilala, makakatrabaho. So meron na naman bagong project, pagtutulungan itong project na to, hindi mo kaya mag-isa to. Kailangan mo ng tulong ng iba para matapos mo yan, makumpleto mo yan. Yung iba dito, mabibigyan kayo ng credit, magsha-shine kayo, mapapansin kayo, no? Mako-compliment kayo dito sa napakagaling, napakagandang trabaho mo, or kung ano mang effort mo yan, or creation mo. Meron din ako nakikita rito na parang clients, may mga ipapagawa sa'yo, ano? Or it could be home improvement, renovation for some of you, baka sa bahay ninyo, or baka ang linya ninyo is sa construction, development, etc. Craft skilled ito someone who is skilled. Baka kailanganin nyo ng mga ganun kung hindi kayo yan. O, pwede kayo yung in demand, ma-impress sa inyo yung client nyo, yung company. Okay? Meron something dito na skill related. Ikaw man yan o yun man yung pangangailangan mo sa situation. So, nakikita ko rin dito is silent treatment, cold treatment pagdating sa relationship, or kung hindi man yan sa love life, meron ditong nananahimik, sinasadya niya manahimik, ayaw magsalita, deep inside, may nararamdaman, may gusto sabihin, may nalalaman, ayaw magsalita. Kaya nga silent treatment, ano? May mga bagay na maaaring matenga, madelay, may waiting period. Hangman. Ito ay realization. Meron magliliwanag isip. Meron ditong parang period ng pause, suspension, and then magkakaroon ng pag-iisip, pagmumuni-muni, and eventually marirealize, mafi-figure out. Okay? Leo, October 26 to 31. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, timeless tong reading to, kagaya ng lahat ng mga reading ko rito. General energies lang ang babasahin ko. Pag sinabi nating general, walang specific na topic. Bahala na kayo kung saan tumutugma sa inyo, sa career, sa love life, sa spiritual, financial, etc. Kung gusto nyo ng private reading ko, dumiretso kayo dun sa blue app. Yung sa letter F na app, na blue. Purple tin, may blue check sa kanan. Yun lang ang nag-iisa, legit na page ko. Kayo mismo mag-PM sa akin doon, ha? Ingat kayo, maraming fake na gumagaya doon sa page ko. Palagi ko yan inuulit-ulit mula nung kopong-kopong pa. At kapag kayo ay nadenggoy nun, ewan ko na lang sa inyo. Leo, ano yung mga signs na meron dito? Hugot ay sasabihin ko. Kung nakaka-relate ka, hindi, bahala ka. May Libra, may Earth. Maaaring makareceive ka ng tawag, mensahe, Leo. Importanteng mensahe yan sa love life mo man yan, dun sa person o sa career. O kung saan man nagre-relate sa iyo. Meron din ako nakikitang ending para sa iyo. Matatapos na itong matagal na period na to na
It could be a long journey, a long suffering, etc. Sa career mo man yan, sa personal, sa love life mo, or whatever. May mga legal process dito. Iba sa inyo, may mga kakaharapin kayong mga legal process. Nakikita ko rin na maaaring, wow, good karma yan, justice, upright. So, bababa na yung desisyon, kung ano man desisyon yan, sa legal man yan or what. Nakikita ko rin na masusuklian ka na kung ano yung deserve mo with the justice card Ito yung aanihin mo, no? Reaping what you have sown in a positive note, on a positive note, kasi upright yung justice mo. Some of you, if this is justice that you are seeking for, makukuha mo yan. Fairness, justice, or balance, no? Maaring iba manunumbalik yung balance when it comes to financial, sa kabuhayan mo or sa relationship. Nakikita ko rin na merong wake up call for you or a realization. A revival, it could be merong something na manunumbalik, mananariwa, marireactivate. Renewal to. Meron something na marirebuild. Panibagong ikaw or panibagong situation, panibagong cycle, whatever. Or panibagong relationship. May delay when it comes to transactions sa business man yan, financial or sa career or messages, if you are waiting for messages. Darating, may sabi ko, may darating na message, pero baka may konting delay. Or it could be na may setback when it comes to financial. Or sa project, no? Virgo, October 26 to 31, general reading. Kunin nyo lang ano yung tumutugma sa inyo, general energies only. Kung tumutugma yan sa financial, career, sa personal na buhay, spiritual, or love life mo. Timeless reading to, kahit kailan nyo to mapanood. Private reading, dumiretso ka dun sa blue up na F, purple pin, may blue check sa kanan, kayo yung mag-PM sa akin dun. Yung mga fake na nagpapanggap na ako, sila yung mag-add friend sa inyo, magme-message sa inyo, kaya hindi ako yun ha, pag may ganun. May water, may Gemini. May Aquarius, Taurus, Leo, or Scorpio. So, itong minamanifest mo, mukhang hindi pa ito mangyayari sa ngayon, ano? Virgo, ito. Or meron kang bagay na gustong-gusto mong umpisahan, simulan, pero hindi ko alam kung nagpo-procrastinate ka o meron lang ba talagang delay dito na hindi siya maumpisahan for some reason. Meron someone dito na nagpapanggap siya na kaya niya, may alam siya, pero actually wala. Or it could be, hindi siya efficient, hindi siya qualified, walang experience, or kulang pa yung skills niya pagdating dito sa bagay na to, hindi pa prepared, alam mo yun, hilaw pa, parang ganun. So, yan, sa career man yan, sa relationship, or sa sarili mo. Or meron ba ditong person na manipulative? Yan. Kung meron kang mga taong makakaharap, kakonect, karelasyon, pwedeng itatry ka niyang i-manipulate, i-control. Pero meron kang something dito na magtatapos with the world card, makukompleto, positive card to. Achievement, success, completion, anong cycle. May mag-e-end pero meron ding something na bago na sisimulan, ano? O, nakikita ko magkakaroon ka ng options, whether sa career mo to na opportunity
Or meron kang mga iba't ibang nai-imagine dito, dine-daydream, mga iba-ibang possibilities, outcomes, or scenarios na tumatakbo sa isip mo. Or it could just be a situation na maaari kang makapamili. Choice mo to eh. Tong card na ito is, bahala ka kung ano yung pipiliin mo dyan. Hindi lahat nung nakikita mo rito ay nararapat or makakabuti para sa iyo. Pero bahala ka, desisyon mo yan. Yun yung sinasabi nito eh. Basta ang maganda lang dito sa card na to, may option ka. Makakapamili ka. Okay? Kumbaga, bahala ka na. Choice mo yan, desisyon mo na yan. Ikaw ang masusunod dyan. Queen of Cups, maaaring may feelings ka dito sa tao na to. May feelings siya sa'yo. Baka ito ay nagde-develop ng special feelings or someone na meron na talagang feelings para sa'yo or may feelings ka na para sa kanya. Kung di tao to, kung di connection, this is something na pinahahalagahan mo ng mabuti. Very special sa iyo or may sentimental value. Libra. October 26 to 31, general reading. Ang sisilipin natin ay general energies. Ano yung, kung saan kayo nakaka-relate, pwedeng sa financial, sa career, sa pamilya, sa spiritual, or sa love life mo. Timeless reading to, kahit lumipas yung mga petsa na nilagay ko dyan. Kung gusto mo ng private reading ko, dumiretso ka dun sa blue up na purple tin, may blue check sa kanan. Yun lang ang official nag-iisang page ko ron. Ikaw ang mag-PM sa akin. Mag-ingat sa mga fake na nagpapanggap na ako. Yun yung mga mag-add friends sa inyo, mauunang mag-chat sa inyo. Pag may ganun, hindi ako yun. Ha? Nung kopong-kopong pa lang, palagi ko nang ipinapaalala yan. Okay, may mga water dito. May air na kapareho mo or earth. Ang nakikita ko dito is an energy ng person na nang-ghost sa'yo, lumayo. Maaring nagkahiwalay na kayo, nawala ng communication, naging silent. Or talagang nagbardago lang kayo, kinut off nyo na isa't isa. Pero nakikita ko is, maaring ginost ka na niya, pero baka magkaroon ng pagbabalik o reconnection or magkaroon ka uli ng balita dito sa person na to. Hindi ko alam kung magkakaroon uli ng communication, ano? So, yung connection na yan, love life man yan, pamilya, friend, o kung sino man. Wow! So, nakikita ko dito ay success coming to you, Libra. Ito ay positive results, harvest time ng mga pinaghirapan mo, pinagpaguran mo, pinagsipagan mo, no? So, may mga anihin ka rito. Okay? Meron ka something na ma-accomplish at nakikita ko na aangat ka, magiging successful ka dyan. Magiging very happy, satisfied ka. Pwedeng iba, financial independence to. Pwedeng iba ay promotion. Meron kang something na mararating eh. No, kumbaga parang leveling up ito. Achievement, completion, success. Basta maganda to. Ano man itong ininvest mo. Pera man yan, effort, whatever. Aanihin mo rin yan. Yung iba dito parang feeling alone, left out. Feeling iniit sa pera kayo. Or meron talagang person na lalayo, mga abandon, manggo-ghost. O baka iba maka-experience kayo ng rejection, ha? Or yung tipong pagkailangan ninyo, parang feeling ninyo mag-isa kayo, wala kayo matakbuhan, masulingan. Kundi mag-rely ka lang sa sarili mo, parang gano'n.
Yung iba baka maka-encounter kayo ng pakikipagtalo, kawalan ng communication, ayan. Pwedeng may away, disconnection. Pero meron kang something dito na magiging very happy ka, proud ka, Libra. Magpapasaya sa puso mo. O mukhang may marireceive ka or ma-achieve ka dyan, makukompleto. Or it could be a wish come true for you. Huh? Scorpio, October 26 to 31, general reading, general energies. Bahala ka na kung saan tumutugma sa'yo, maaaring sa financial, sa love life, sa career, etc. Kahit lumipas yung mga petsa na yan, ito ay timeless reading, kung kailan makarating sa'yo. Kung gusto mo ng private reading ko, dumiretso ka doon sa blue up na F, purple tin, may blue check sa kanan, yun lang ang official, legit, nag-iisang page ko doon. Kayo mismong mag-PM sa akin. Kung balak nyo mag-book, mag-inquire ng private reading. Ingat sa mga fake na account na nagpapanggap na ako. Yun yung mga nag-add friend na uunang mag-chat. Hindi po ako yun, ha? Okay, bottom ng deck, you have Hierophant. Taurus energy, Scorpio energy, Cancer energy, or air signs. Meron dito. Okay, yung iba dito, meron kayong journeying. Itong journeying na to, pwedeng literal na travel, or journeying like meron kayong pagdadaanan. And something is very specific na energy na sense ko na it could be related sa spiritual for some of you. This is a spiritual journey. Basta meron kayong process na pagdadaanan dito, journey. And nakikita ko is malaking transformation to. This is a spiritual transformation. Some of you pwedeng, yun na nga, may kinalaman sa spiritual ninyo. Pwedeng iba may kinalaman sa relationship. Yung iba pwedeng marriage. Yung iba naman ay parang bokasyon eh. Something na malalim, something na related sa spiritual. Like, baka yung iba magiging monk, charot, or magiging kayo, pari, madre, basta may ganun eh. Sorry naman, ayoko sanang banggitin yung mga term na yun, baka bawal. Pero basta meron something sa spiritual mo, bokasyon mo, soul's journey or path. Okay, yung iba naman, simpleng pag-abroad, pag-explore ng opportunity sa ibang lugar. Alam mo, success ang nakikita ko lahat sa'yo. Oo. Success. Nakikita ko dito, dalawang path pwede mong pagpilian. So, bahala ka na dyan. Pero nakikita ko, itong ma-achieve mo tong success na to, kung lalakasan mo loob mo, aalis ka sa kinalalagyan mo ngayon. Ibig sabihin, makikipagsapalaran ka. Whether dito or sa ibang lugar. Meron ditong something like, pagle-level up, promotion, pag-move forward, o yung iba dito baka makakaalpas na kayo, makaka-move forward na kayo sa isang situation, connection, o pinagdadaanan ninyo, pwedeng yun. Kasi diba sabi ko parang may process, may journeying na pinagdadaanan ka. Okay? So, nakikita ko ay ending and new beginning with the Death card. Nakikita ko na matututo ka ng leksyon, big time, magmamature ka, spiritual level up, no? Basta ito ay nag-evolve ka eh. Higher level ang dating sa akin na itong tatlo na to. Kung saan man, sa spiritual man yan, sa career mo, or kung saan.
Pagkatapos netong ending na to, hindi ko alam, pagkatapos netong relationship mo, ewan ko, parang bagong ikaw eh. Yun na si sense ko eh. Matinding transformation to eh. Yung iba dito, makakabangon kayo uli kung ano man itong something na nawala sa inyo, nag-end sa inyo, sa relationship man yan or hindi. Whether with the same person to or not, I think yung next person na darating sa buhay mo is maaring mas better. O next person, next connection, next job, next chapter, whatever is upgrade. Mas malalim, mas better. Okay? Sagittarius, October 26 to 31, pero timeless reading to kahit lumipas yung mga petsa na yan. General energies ang huhugutin ko. Kung saan tumutugma sa'yo, pwedeng sa financial, sa career, personal, spiritual, or sa love life mo. Kung interesado ka mag-book, mag-inquire ng private reading ko, dumiretso ka doon sa blue app na F. Purple tin, may blue check sa kanan, yun lang ang legit nag-iisa official page ko. Kayo mismo mag-PM sa akin doon. Hindi ko kayo i-add friend, hindi ako mauunang mag-chat. Pag may ganun, yun yung mga fake na nagpapanggap na ako. Merong Libra energy, may mga earth or water. So, meron ditong something sa Queen of Pentacles mo na maaaring hindi maging successful itong bagay na ito na related sa pera, negosyo, or sa career mo. Or transaction. Meron ditong something na pwedeng hindi pa ganun ka-efficient, hindi pa ganun ka-stable, hindi pa afford, or hindi pa siya ganun kagaling, ka-expert, or hindi pa kayang mag-solo, maging independent, no? Nakikita ko na maaaring may mga mamimit kang bagong connections, whether ito ay friendships, business connections, romantic connection. Nakikita ko rin na pwedeng may mga events, no? Bonding, party, reunion, may get together eh. So, dito sa pupuntahan mo na to, yan, may socializing, yun nga, sabi ko nga, pwedeng may mamimit ka dyan, whether business, romantic. Okay. Meron sigurong something dito na ewan ko, dapat mong ipag-celebrate. Small wins, di ba? Hindi lang naman yung mga malalaking success or big wins ang isineselebrate natin. Minsan yung mga maliliit lang na biyaya ay deserving pa rin naman ipag-celebrate. So, nakikita ko may mga tao naman dito kahit papano nandyan sila para sa'yo, susuportahan ka nila, whether ito ay pamilya mo, kakilala, kaibigan, katrabaho, o baka iba maimbitahan kayo sa okasyon, like mga aatinan, like maging ninong, ninang, yan yung mga ganyan, binyag, birthday, debut. Okay, yung iba dito, pwedeng meron talagang new connection na paparating, like may mamimit kang potential na ano, magiging karelasyon, kakonect mo. So, meron something dito na hindi tama with the justice card. Yung iba baka makaranas kayo dito ng yung pagiging argabyado. Oo.
hindi mo nakukuha yung deserve mo. Meron ditong maaaring maging biased pagdating sa'yo, hindi papabor sa'yo, or meron ditong bagay na hindi niya ginagawa yung tama, or hindi mo nare-receive yung deserve mo, yung tamang treatment. Meron din ditong mga bad consequences with the justice card dahil sa decision action mo na maaaring pagsisihan mo, or yun na nga, may mga hindi magandang consequences. Meron ditong kinikilingan, pinapanigan, favoritism, no, pinapaboran, or maaaring yung decision o baka may mga legal matters dito na baka ikaw ay argabyado, yung decision hindi papabor sa'yo, o matalo ka dyan sa kaso na yan, kung mga legal chorba. But meron ako nakikitang potential with the Ace of Pentacles when it comes to career, financial, o sa pera. Ito ay potential pa lamang, hindi pa to actual na pera. Ipupunla mo pa lang, so ibig sabihin, paghihirapan mo, itatanim mo. Alagaan mo hanggang ito ay magbunga ng magandang resulta. Okay? Opportunity, kung saan man yan, sa career, financial, or sa love. Capricorn, reading mo, October 26 to 31, general energies yung babasahin ko. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, timeless reading to. Kung kailan makarating sa'yo, ha? Bahala ka na, general reading to. Maaaring tumutugma sa career, sa financial, spiritual, personal, or sa love life mo. 5-8 reading, dumiretso ka dun sa blue up na F. Hanapin mo purple tin na may blue check sa kanan. Yun lang ang legit nag-iisa official page ko. Wala nang iba. Pag walang blue check, yun yung mga fake na nagpapanggap na ako. Kayo ang mag-PM sa akin. Hindi ako mauunang mag-PM. Hindi ko kayo i-add friend. Ano yung mga signs na meron dito? May relate man ito sa'yo o wala? No, maaaring may Aries, maaaring may Earth, or Gemini energy. Okay, so nakikita ko King of Pentacles at least. This is a period na, excuse me. Sorry. Sa ubo. Ito ay period ng stability. Baka iba sa inyo, ito ay financial stability. At least stable yung sitwasyon mo, yung kalagayan mo ngayon sa financial man yan, sa career mo, sa health mo, sa relationship mo. Nakikita ko rin na magiging very busy ka. Ang daming tanggap kung ito ay mga negosyo, client, trabaho, maraming tanggap, maraming trabaho. At sub-sub ka, pero nakikita ko magiging fulfilling, rewarding ito sa iyo kasi nakikita ko magiging productive ka, marami kang matatapos. Henceforth, maaaring maraming datong nakukubrahin kasi ito ay yung mga trabaho na matatapos mo kasi pinag-focusan mo yan. Okay? So, meron ditong mga importanteng bagay na uunahin mo, ipaprioritize mo, asikasuhin mo. Whether trabaho yan o hindi. Sa relationship man ito, sa love life man ito or hindi. Ha? Nakikita ko dito, maraming makukompleto, matatapos. And very, goal-oriented, very meticuloso, detalyado, no? Yung iba dito, nakikita ko, this is nangangamoy. No opportunity sa job. O baka iba, kung nag-a-apply kayo, ito na yung sign na malapit na, matatanggap na kayo or magsisimula na kayo dyan. Okay, ano man yan, trabaho o hindi. Meron something dito na nangangamoy magsisimula na. Nangangamoy qualified ka. Nangangamoy pasok ka dyan.
Okay? Meron ditong something na nagmamanifest na positive ito. Ano man ito, sa love life mo man to, sa pera, sa career, etc. Yun lang, meron ditong abusive, controlling, diktador, narcissist, or someone na irresponsible pagdating dito sa situation na to, love life man ito o sa trabaho. Someone na hindi niya nagagawa yung mga duties niya, hindi niya nagagampanan yung trabaho niya, position niya, title niya, o responsibilidad niya bilang head, boss, asawa, o magulang. Someone na walang ball, someone na walang plano, someone na hindi niya kayang i-handle yung situation, yung nasasakupan niya o yung buhay niya. Ano man ito? Kasi ito ay something na kung paano mo patakbuhin, i-manage, i-take control yung situation. Pwedeng ikaw to, pwedeng tao nakakadeal mo. Sa area ng personal, sa area ng pamilya, sa area ng career, kaperahan, o sa relationship man ang tinutukoy. Kasi general reading to eh. Okay? So, ito yung tao na pwedeng irresponsable o pwedeng talagang umiiwas lang ba siya o hindi niya talaga alam yung bagay na pinasok niya o hindi siya deserving dun sa position niya, sa title niya. Or someone na ginagamit niya yung power niya, influence niya para mangharas or whatever. Abusive, sabi ko nga, controlling, bullying, minsan ganun. Someone na, yun, ginagamit niya sa hindi maganda yung kanyang kapangyarihan, title, position. Aquarius. General reading, general energies for October 26 to 31. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, timeless reading to. Kung kailan makarating sa'yo. Kunin mo lang anong tumutugma sa'yo dahil general reading lamang ito. Pag sinabi nating general reading, walang specific na topic. Bahala kayo kung saan tumutugma sa inyo. Sa love life, sa career, sa kaperahan, sa pamilya, etc. o sa spiritual. Kung gusto mo ng private reading ko, dumiretso ka sa blue up na F, purple tin na may blue check sa kanan. Yun lang ang official, legit, nag-iisang page ko. Wala nang iba. Kayo mismong mag-PM sa akin. Hindi ako mag-PPM sa inyo. Hindi ko kayo add friend. Mag-ingat doon sa mga fake na nagpapanggap na ako. Okay? Anong mga signs yung meron dito? Pwedeng may fire, Aries, Leo, Sag. Pwedeng may, strong Aries energy sa fire. Tsaka Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. So, good news, no? Good news. Sa love life mo man to, sa career, sa pera, may good news. Pagdating sa Emperor, this is a card ng success, successful outcome. This is a person who is responsible, matured enough. Kung ito ay person mo, or maybe ikaw to, or kung sino man to nakaka-deal mo, meron dito, malayo yung agwat ng edad. Oo, may bata, batang-bata, tapos yung isa may edad, matured. Or meron bang energy dito ng mga bagay related sa fatherhood, head of the family, boss, magulang anak, or malayo yung antas ng kabuhayan, malayo yung ganun. Basta, parang ganun eh. Parang, etong isa, wala pang nalalaman, inosente pa lang. Yung isa, matured na, marami nang alam sa buhay, or mas matanda na. Or etong isa, beginner pa lang. Yung isa, hustler na, pro na, veterano na. Parang ganun eh. So, meron ditong something na hindi pa rin matatapos sa tingin ko, yung
marami pang paghihirap, marami pang sacrifices bago matapos itong kalbaryo na to. Yun lang yun nasa sense ko. Sa career man yan, sa financial, sa relationship mo, ano. Pero nakikita ko naman na mauuwi ito sa maganda, sa successful outcome kasi ikaw ay magpapakasipag. Okay, unahin ang mga importanteng bagay. Ano yung mga dapat mong tapusin, i-prioritize, pagtuunan ng detail, attention. Maaring may mga isa-sacrifice kang time para lang makumpleto mo to, ma-achieve mo to, ma-meet mo yung deadline, mga bayarin, etc. Meron akong person na nakikita na dedicated dito sa trabaho man ito or sa kung anumang specific project, goal, or relationship. This person will make an effort. Magtitiis, magsasacrifice, magtsatsaga, gagawin niya lahat. Or ifo-focus niya yung attention niya, energy niya, lahat-lahat, oras dito sa bagay na to, situation, relationship, or tao na to. Okay? So, yun, nasa sense ko is i-commit mo yung sarili mo or i-commit niya yung sarili niya sa iyo. Dito sa bagay na to, sa situation na to, or connection na to. Pisces. General reading for October 26 to 31. Pero kahit lumipas yung mga petsa na binanggit ko, timeless reading to kung kailan makarating sa iyo. General energies ang babasahin ko. Bahala ka na kung saan tumutugma sa iyo. Maaaring tumugma sa career, personal, financial, pamilya, kabuhayan, spiritual, or sa love life mo. Kung interesado ka sa private reading ko, dumiretso ka doon sa blue app na F. Search mo Purple Teen, yung may blue check sa kanan lang, ang legit official nag-iisang page ko. Kayo ang mag-PM sa akin doon. Yung mga gumagaya sa akin, i-add friend kayo, i-chat kayo. Pag may ganun, hindi ako yun, ha? Hangman energy, Pisces energy. Pwedeng ikaw or person na ka-deal mo. Gemini energy, meron ding fire, tsaka earth. Alam mo, Pisces, ang nasa-sense ko, merong mga bagay dito na sayang lang oras mo, sayang lang ang paghihintay mo, sayang lang ang pagsasakripisyo mo. Sa love life man yan, sa career, etc. Meron ditong in the end, hindi rin mauuwi sa kasal. Meron ditong in the end, maaaring hindi kanya piliin or hindi mo siya piliin. Meron ditong iba na nakikita ko na mauuwi sa hiwalayan. Or meron ditong iba na maaaring hindi pa ready to commit or ayaw pang magpakasal, lumagay sa tahimik or makipagsama, alam mo yun, makipag seryosong commitment, no? Pero nakikita ko may mga opportunity ka when it comes to career or pagta-travel, expansion, growth, improvement sa sarili mo, personal development. Pero ang lakas talaga ng energy dito na merong dalawang taong pinagpipilian, no? Whether ikaw tong meron kang options na dalawang person o yung person mo may dalawang options, no? Isa ka sa option, parang ganun. Kasi merong lakas ng energy dito na gusto mabuo pamilya o gustong magpakasal, bumuo ng pamilya, pero meron kasing energy na ayaw or hindi pa ready to commit or hindi talaga love, hindi talaga seryoso. Alam mo yun? So, ito is something about legacy, stability, investing in the future. Ano man itong pag-i-invest na to, paghahanda, preparation, pagpaplano sa future.
This is something na magtatagal, pang long term, kung ano man yan. Maaaring nagbi-build ka ng foundation, nag-iipon, nagpaplano, nagpe-prepare for the future mo, financial man yan, pagpapamilya, or whatever, ano. Or maybe may kinalaman sa family, like business, mga pamana, property. Basta kung ano man itong ginagawa mo na to, pero hindi siguro sa love kasi meron something dito na sabi ko nga pwedeng hindi matuloy yung pagpapakasal, commitment, pagpasok sa relationship or ayaw pa, kung sino man sa inyo yun. Pero ito kung pera to, investment, something na related sa pamilya mo, financial, kabuhayan, stability or future mo at family mo, mukhang success to. Mukhang magiging stable to. Okay? Sa financial, sa kabuhayan. Pero itong sa love life, parang hindi pa eh. Okay? So, yun yung mga na-pick up ko. All signs. Thank you all so much for being here. Siyempre, maraming salamat sa mga bago. Don't forget to subscribe, like, follow, pa-comment, pa-share. Sa mga matagal na maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Godspeed. Take care, babush.